Ang chapter 3 po ay may title na Ang Kadakilaan ng Panginoong Hesus na higit kaysa kay Moises. Ito po chapter 3 ay binubuo ng 19 na mga talata. Ito po hihimayin po natin upang maunawaan po natin ng gusto kung ano yung pinatutukuyan ng sumulat, kung bakit nga ito sinasabi sa mga talata na ito. Babalikan po natin lagi yung layunin kung bakit sinulat po ito ng author. No? Hindi kilala kung sino ang author, pero isa ang tiyak. Ang mensahe niya ito ay nanggaling po sa Diyos. At isinusulatan ng mga kapatid na Hebreo na naging mananampalatayang Kristiyano upang ipakilala ng labis kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi ma-encourage po sila na sa kabila ng pinagdadaanan nilang mga hirap, mga persecution, ay huwag silang bibitaw, huwag silang tatalikod. Huwag silang babalik sa dati nilang relihiyon o sa dati nilang pananampalataya. Bagkus, magtyaga, magsumikap na tanging ang Panginoong Isus lamang ang tignan sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan. At gayon din, upang ipakilala ng sumulat ng ating Panginoong Isus ay higit na dakila kaysa sa mga nakasanayan po nilang mga dakila. Totoo, dakila po ang anghel, dakila ang mga propeta, dakila si Moises, dakila ang mga pari, dakila yung kanilang paghahandog ng sacrifices at offerings na ito iniutos ng Diyos. Lahat po yan, mabuti, lahat po yan dakila. Ang gusto lang bigyan punto ng sumulat ng ating Panginoong Hesus ay higit na dakila sa lahat ng ito na nakasanayan ng mga Hebreo. Inibigyang diin dito ng sumulat kung sino ang ating Panginoong Hesus, kung ano ang kanyang mga ginawa, at kung ano ang patuloy kanyang gagawin sa buhay ng bawat isa. Okay? Unahin po natin yung breakdown ng 19 verses nito. No? So, sa verse 1 hanggang 6, yung pagpapakita ng mga talata na si Jesus Christ ay higit na dakila kaysa kay Moises. Sa verse 7 to 11, ito naman po yung pagpapahayag ng sumulat or nire-remind sila, yung mga kapatiran na Hebreo, kung ano yung naging failure ng mga Israelita na inilabas mula sa Egypt papuntang Promised Land. Ano yung kanilang naging failure? Kung bakit inabot sila ng 40 years, kung bakit hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Reminder ito. Tsaka sa verse 12 hanggang 19, yung instructions ng sumulat, tsaka yung mga warnings niya na wag na sanang, wag nang pamarisan ng mga mananampalatayang Hebreo yung naging pagkakamali nung naunang henerasyon na inilabas sa Egypt. Okay? So ito po yung ating pag-aaralan. So unahin muna po natin ang verse 1 to 3. Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin niyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. So dito muna po tayo, no? Sa introduction po na sinasabihan ng sumulat, mga kapatid, mga kapwa niya Kristiyano, mga kapwa niya mananampalataya. Kumbaga inuutusan niya na yung focus niyo ituon niyo kay Jesus Christ. Kasi po, sabi nga ng mga nagdaang pag-aaral natin, ganun na lang po ang pagkilala ng mga Israelita kung gaano kadakila si Moises. Dahil tunay namang dakila si Moises. Biruin niyo, no? Siya yung propeta na ginamit ng Diyos upang ang mga Israelita na naaalipin ng daan-daang taon doon sa Egypt ay mapalabas, papunta doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Sinong ginamit? Si Moises. Sabi pa nga ni Moises, hindi ako marunong magsalita ng maayos. Hindi ko magagawa yan. Pero sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Okay? Sinong ginamit ng Diyos upang ihatid ang kanyang mga kautusan sa mga Israelita? Kanino ibinigay ang 10 Commandments? Kanino ibinigay ang buong kautusan? Sinong pumarap sa Diyos? Si Moises. Tunay nga po na napakadakila ni Moises. Tunay nga na naging kagamit-gamit siya ng gusto sa Diyos. At siya rin po ang ginamit ng Diyos upang ipahayag yung mga pangyayari mula ng likhain ng lahat.
Si Moises po ang ginamit ng Diyos upang isulat ang Genesis. Ang kasaysayan ng lahat. Hanggang sa Deuteronomy. So yung unang 5 aklat ng Biblia, si Moises po ang sumulat niya. Kaya po ganun kadakila si Moises. Sabi ko nga po sa inyo, hanggang sa panahon na ito, maraming mga nasa Israel na mas kinikilalang dakila si Moises kaysa sa ating Panginoong Jesus. Ganun po kadakila si Moises. Okay? Pero, ang binibigyang diin ng sumulat, oo, dakila si Moses. Pero, higit na dakila ang Panginoong Jesus. Ano ba ginawa ni Moises? Pinamunahan niya ang Israel sa pagkakaalipin sa Egypt. Palabas, papunta ng Promised Land. 40 years niyang pinatnubayan, ginabayan ng mga Israelita. Pero ang ating Panginoong Jesus, higit na dakila. Bakit? Kung si Moises, yung mga Israelita lang ginabay niya outside from the bondage of slavery, ang ating Panginoong Jesus, anong ginawa niya? Siya po ang nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang Panginoong Jesus po ang nagpalaya sa atin sa kapangyarihan sa Satanas. Higit na dakila ang ating Panginoong Jesus. Nung mga unang panahon po, pag makikipag-usap ang Diyos or may mensahe ang Diyos sa tao, ang ginagamit niya mga anghel at mga propeta. At pagka mula sa tao naman, mensahe patungo sa Diyos ang ginagamit po, pari. Pero ang lahat ng yan, pareho na yan ay ginampanan po ng ating Panginoong Jesus. Na hanggang sa kasalukuyang panahon, anong sinabi doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, walang ibang tanging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nagbigay po dito ng analysis regarding po sa bahay. Pag nakakita ka ng sobrang ganda, hindi man yan bahay, gusali man yan, o struktura man yan, namamangha, ganda, galing, napakahusay. Pero ang tanong, sino ang gumawa niya? Di ba? Sinong tatanggap ng papuri? Siyempre, yung nagtayo niyan. At magiging posible na naitayo yung ganda na yan, yung tibay na yan, yung mga materials na ginamit at yung mga sukat-sukat, sinong dapat tumanggap ng papuri niyan? Yung nagtayo. Di ba? Ganon din na sinasabi dito ng sumulat. Higit na dakila ang ating Panginoong Jesus kaysa kay Jesus. Bakit? Siya ang lumikha ng lahat. The builder is greater than the one that was built. Sabi ni John, di ba? Walang nalikha nang hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Everything was made through Him, by Him. Di ba? Yun po. Kaya ang ating Panginoong Jesus. So, verse 1 to 3 pa lang po, binibigyang diinan ng sumulat ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Verse 4 to 6, bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinakahiya. So dito po sa verse 4 to 6, sinasabi ng sumulat, oo, si Moises ay naging tapat. Naging tapat na lingkod ng sambahayan ng Diyos. Saan yun? Israel. Diba? Pero dito sinasabi niya, pero ang ating Panginoong Hesus ay naging tapat na anak ng Diyos. Hindi lamang po sa sambahayan ng Diyos na Israel, kundi sa buong mundo. Okay? So, si Moses sa Israel, si Jesus Christ sa sanlibutan. Nakita niyo po, no? At siyempre po, higit na dakila naman talaga ang anak kesa sa lingkod. Diba? Lalo na sa panahon nila. Kasi noon, may mga alipin eh. Mga lingkod, walang karapatan sa mundo yan.
pero iba ang kalagayan ng anak. So dito, binabalik ng sumulat yung napakagandang kalagayan ng anak. Yung napakadakilang kalagayan ng anak, ikukumpara sa lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Moises. Okay? Kaya po, yung ating pinanghahawakang pag-asa sa lahat ng pangako ng Panginoong Hesus ay tutuparin niya dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Kaya ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan, ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na buhay. Okay? Ayan yung pag-asa natin. Yan yung pinanghahawakan natin. Kaya hindi natin ikinahihiya. Sabi mo, I am not ashamed. I am not ashamed for Christ. Okay? So sa verse 7 naman po, ito po yung pagpapaalala sa mga naging kamalian po ng bayang inilabas. Alam niyo po gaano sila karami? Milyon. Iba-iba po naging assumption ng mga scholars. Merong 2 million, merong 3 million. Sabihin na lang natin 1 million. Lahat ng inilabas sa Egypt going to the promised land. Okay? Ganun karaming tao ang pinangunahan ni Moises. At ganun karaming tao ang pinrovidean ng Diyos ng lahat ng pangangailangan. Kasama po ang pag-iingat. Okay? Sabi sa verse 7 to 11, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ang iyong puso ay huwag patigasin. Tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang. Nang subukin nila ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi mararating ang lupang pangako aking inilaan. Sabi ko nga po sa inyo, sobrang dami po nung inilabas ni Moises sa Israel. Ang travel dapat nila days lang, weeks lang, 1 buwan mahigit lang, pero inabot ng 40 taon. Dahil sa katigasan ng puso, dahil sa kanilang hindi paniniwala. Nakita nilang lahat, actually, biruin nyo, nasa loob pa sila ng Egypt, alam na nila yung mga ginagawa ng Diyos para sila ay makalaya. Yung mga salot na pinadala ng Diyos, nasaksihan nila yan. Hanggang sa kahuli-hulihang salot, lahat ng panganay ng Egypt namatay, pero sa Israel, ni isa walang namatay. Nakita nilang lahat yan. And yet, nang pinalabas na sila ng Diyos sa Egypt, through Moses, anong ginawa nila? Hindi pa rin sila naniwala sa Diyos. Sabi dito ng Panginoon, ako'y tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. So, sino kausap? Yung mga mananampalatayang Israelita. Sino yung mga magulang? Yung kanilang mga ninuno na inilabas sa Egypt, papunta sa Promised Land, yung naglakbay ng 40 years. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Milyon sila, sabi ko nga po sa inyo. 2 o 3 o higit pa. Sabihin na lang natin 1 milyon. Araw-araw pinakakain po sila ng Diyos. Araw-araw umiinom sila ng tubig. Araw-araw po nagsisiyar yung mga yan. Tapos meron pang, hindi ko po ano yung verse, no? Ultimo yung kanilang mga damit sa haba ng panahon na yun. Pati yung kanilang mga sandalyas, hindi napupulpul. Ano yun? Provision ng Panginoon. Sa loob ng 4 na po, ikaw, tignan mo isang tao ka lang. Gaano karaming tubig inuubos mo sa isang maghapon? Yung pagkain po nila, meron sila. Pag gising nila sa umaga, kukunin na lang nila. Kasi nanggaling sa langit yung mana, tawag ko sa tinapay. Kukunin na nila. So yung pagkain na kailangan sa maghapon, kukunin na yan. Hindi sila pwedeng kumuha ng sobra. Magsasobra ako para bukas. Hindi na kailangan kasi mabubulok.
Yung kanilang kukunin ay sapat lang para sa araw na yun. Dahil kinabukasan, may pangako pa rin na continuous provision ng Diyos. O anong ginawa nila? Nagreklamo kami. Nagreklamo, sawang-sawa na kami sa tinapay na ito. Wala bang karne? Anong ginawa ng Diyos? Nagpapunta ng mga pugo. Nakakain sila ng karne. Pero kalaunan talaga napakatitigas ng bungo nila. Lamo pa rin sila ng reklamo. Kaya nagalit ang Diyos, sabi niya, nabuot siya. Sa kabila nung nasaksihan nilang lahat ng ginawang kabutihan ng Diyos. Pero inyo, sa disyerto po, sa ilang, napakainit dyan. Anong bahay nila? Wala naman silang bubong eh. Wala naman silang yerong bubong eh, na may isolation. Wala. Tolda lang ang tinitirhan nila. Pero anong ginawa ng Diyos? May haliging ulap. Bukod sa ginagabayan sila, ito'y nagsisilbing lilim sa tindi ng o sa gabi, madilim, maginaw. Anong ginawa ng Diyos? Araw-araw andyan ang haliging apoy. Magsilbing liwanag, gabay. At gayon din init sa ginaw ng magdamag. Ginawa pong lahat ng Diyos sa kanila yan. Sa disyerto, sa ilang walang tubig. Papalo lang sa bato, ayan na ang tubig na lahat ng tao. Lahat ng kakailanganin meron. Sabi ng Panginoon, nakita nilang lahat ito. And yet, they did not believe. And yet, they disobeyed. Yan yung kamalian ng generation na yun. Binanggit din po ito sa Psalm chapter 95, itong verse 7 to 11. Galing po yan sa Psalm 95. Yung mga kamalian ng mga Israelita na lumabas sa Egypt. Anong nangyari? Dahil hindi sila nakarating sa lupang pangako. May provision, may protection, tapat ang Diyos sa kanila, sa lahat nila. 2 tao lang po ang nakapasok. Hindi pa kasama si Moises. Mahigit 1,000,000 sila, kulang 2 o 3 milyon po sila. Pero 2 lang ang nakapasok doon sa lugar na dapat nilang puntahan lahat. Si Caleb at si Joshua. Dahil ang lahat ay natakot, ang lahat ay hindi naniwala, ang lahat ay hindi nagtiwala. Kabilang si Moises. Ang sabi ng Diyos kay Moises, kausapin mo ang bato, lalabas ang tubig. Mainit ang ulo ni Moises dahil reklamo itong mga Israelita. Sa init ng ulo niya, hindi niya sinunod yung sinabi ng Diyos. Kausapin ng bato, anong ginawa niya? Pinalo niya pa rin ang bato, oo, lumabas ang tubig, pero itong naging dahilan. Kaya ultimo si Moises na pinangunahan sila ng 40 taon ay hindi rin nakapasok sa lupang pangako. Yan ang failure ng Exodus generation. Okay? Yan yung pinapaalala ng sumulat. Kayo mga kapatid, mga Israelita kayo, huwag na ninyong tularan yung pagkakamali ng mga ninuno ninyo. Dahil sa kanilang pagsuhay, dahil sa kanilang hindi paniniwala, anong nangyari? Hindi nila natuntun yung kapahingahan na itinayak ng Diyos. Kaya sino na lang ang pumasok? Ang nakapasok doon, yung 2, si Joshua at si Caleb. At yung mga sumunod na henerasyon, itong mga nakalabas ng Egypt. Mga anak, mga apo. Pero sila mismo na unang batch, ni isa sa kanila, walang nakarating doon. Inabot na sila ng kamatayan sa disyerto. Ang hindi lang inabot ng kamatayan, si Caleb at si Joshua. Okay? Acts 15, 12 to 14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya.
Dito po sa verses na ito, reminder po ng sumulat na, mga kapatid, magpakatatag kayo. Huwag kayong tatalikod sa Diyos. Una, alam na ninyo yung pagkakamali ng mga ninuno ninyo. Pangalawa, ang ating Diyos na pinagkakatiwalaan ay tunay na dakila. Ngayon, sabi niya, huwag maging masama ang sino man sa inyo at huwag mawalan ng pananampalataya. At huwag nawa umabot kayo, natatalikod kayo sa Diyos dahil sa inyong mga pinagdadaanan. Nawa, huwag kayong umabot sa ganyang kalagayan. Ano sabi niya? Sa halip, magtulungan kayo araw-araw. So sila, sinasabihang magtulungan, actually, applicable din po ito sa atin. Kung sa ating mga mananampalataya na nasa church na ito sa San Ildefonso, kung may kapatid tayo nakikita natin may pinagdadaanan, i-encourage po natin, ipag-pray natin, tulungan natin kung kaya natin tulungan. Yan po ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi yung napakabigat ng pinagdadaanan ko, tatalikod na ako, bahala na kayo dyan mga kapatid. O sige, ingat ka na lang. Hindi ganun. Hindi nais po ng Diyos ng isang kapatid ng isang lingkod ay tatalikod sa kanya. No? Kaya binigyan ng instruction ng mga kapatid, magtulungan kayo habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Ano ibig sabihin nito? Ang habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Kaya naka-special yan. Naka-open close. Mga kapatid, sino sa inyo nakatitiyak kung anong gagawin bukas? Wala. Bakit? Walang pinangako ang Diyos na meron ka pang bukas. Kung may bukas na dumating sa iyo, salamat, Lord. Pero walang ipinangakong bukas. Napakaraming tao po na inakala nila may bukas pa sila. Pero anong nangyayari sa kanilang pagkakatulog ng gabi na yun? Hindi na sila inabot ng bukas. Tomorrow is never promised. Kaya kung ikaw kayo, halimbawa, no? Makaranas kayo na may sinisharean kayo ng mabuting balita. Ano sasabihin ng tao? Sige, bukas na ako mananampalataya kasi I'm too busy. Ang dami ko pang kailangan gawin. Bukas na ako mananampalataya. Inausap mo ulit, sineran mo ulit. Ano, mananampalataya ka na ba? Gusto mo na ba ipahayag ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus? Bukas na lang kasi hindi pa ako masyadong ready. Pero naiintindihan ko. Hanggang sa dumating ang bukas. Hanggang itong tao na to namatay ng biglaan. Tapos hindi pala siya tunay na sumampalataya sa Panginoon. Nasaan siya? Nasa kaparusahan. Kasi po, tomorrow is never promised. Gawin mo na kung ano yung magagawa mo ngayon. Lalong-lalo na sa kung anong pinagagawa ng Panginoon sa iyo. None of us is guaranteed tomorrow. Okay? Malakas ka man, bata ka man, you have everything, pero hindi tiyak yan, nagigising ka pa bukas. Okay? Magtulungan po, sabi, i-encourage natin yung mga kapatid. Kahit hindi. Alam niyo naman po, ilan tayo dito. Iba't ibang personalidad po tayo. Iba't iba po tayo ng kwento. Iba't iba tayo ng pinagdadaanan. Anong mabuti? Magdamayan po tayo. Mag-encourage natin ang mga kapatid. Magpalakasan po tayo. Higit lalo, ipanalangin po natin ang bawat isa. Kasi minsan nakikita mo ang kapatid, ngiti-ngiti lang yan. Parang chill lang, cool lang, pero hindi mo alam. Dumudugo ang puso niya sa hirap ng pinagdadaanan ng kanyang kalooban. Hindi naman natin kasi nakikita yung laman ng puso ng bawat isa, di ba? Ang gagawin po natin bilang magkakapatid gaya ng sinasabi ng talata. Tulungan kayo. Gawin ninyo yan hanggat ang araw ay matatawag pang ngayon. Bukas ko na siya tutulungan kasi may iba pa akong inaasikaso. May priorities ako. Tomorrow is not guaranteed. Do today what you have to do today. Do today what you can do today. Hindi para sa sarili mo. Okay? Ang sabi ng Panginoon, love God above all. Love your neighbor as you love yourself. Verse 15 to 19. Kasama pa rin po ito sa mga instructions and warnings. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso'y huwag patigasin. Okay, no? Ilang beses na binanggit ito, na huwag patigasin ang puso. Pangalawang ulit na po. Ibig sabihin, napakahalaga na huwag patitigasin ang puso. Tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilan? Sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon nga. Kaya't hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. This time, sa paglabas sa Egypt, asan ang rest nila? Asan ang kapahingahan nila? Doon sa lupang pangako na iginayak ng Diyos para sa kanila. Tayo, nasan po ang rest natin? Wala dito. Ang rest po natin nandun sa piling ng Panginoon. Kaya po dito sinabi niya, sino ba? Sino yung mga yun? Napakalinaw naman po, ito yung mga lumabas sa Egypt na mayroong mga tinataglay na unbelief. May mga tinataglay na disobedience. Sila yon, yung mga ayaw maniwala, mga ayaw sumunod. Sila yon. Kaya anong nangyari? Hindi sila nakapasok, hindi sila nakarating doon sa kapahingahan na ginayak ng Diyos. Kaya sinasabi ng sumulat, kayo mga kapatiran ko na Israelita na naging mananampalataya, huwag nyo nang tutularan yung ginawa ng inyong mga ninuno. Ano yung number 1 problem nila? Nagpatigas sila ng puso. Napakatitigas ng kanilang puso. Ano sabi sa Hebrews 11, no? It is impossible to please God without faith. Hindi mo malulugod ang Diyos kung wala kang pananampalataya. At iyan ang taglay ng mga lumabas sa Egypt. Ng mga Israelita, wala silang pananampalataya. Sino lang ang may pananampalataya? Si Moises, si Caleb, si Joshua. Kaya lang si Moises, medyo uminit ang ulo, hindi nakasama sa kapahingahan. Pero si Moises, siyempre, ligtas yan. Kasama yan sa muling bubuhayin. Pinag-aralan natin kanina. Okay? So, ngayon po, mga kapatid, no? Mayroon pa ba? Wala na. Okay. Ngayon, alam na natin yung significance, yung kahalagahan ng ating Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay natin. Paano kaya ito makakaapekto sa ating mga aksyon, sa ating mga desisyon, at sa buhay natin mismo? Nakita natin sa sinasabi sa mga talata kanina. Kayong mga kapatid, ano naging problema ninyo? Yung mga ninuno ninyo, ang titigas ng puso. Huwag din kayong maging katulad nila. Huwag din kayong maging katulad nila matigas ang puso kaya hindi sila nanampalataya, hindi sila naniwala. Kasi ang matigas ng puso, wala nang silbi. Sino po ba dito nagpapagawa ng bahay? Pag meron kang semento, di ba, pulbos yan. Pag nalamigan po yan ng ilang linggo na nasa sahig na walang sapin, or na bahagyang nabasa at napabayaan, pag binuksan mo yung sako, ano laman? Bato na, hindi na siya sementong pulbos. Mapapakinabangan pa ba sa construction? Yung kahit martilyuhin mo yan, hindi na magagamit yan. Gayon din po yung mga mamamalayok, yung mga naguhulma. Kapag yung putik na ginagamit nila napabayaan at tumigas na, tingin nyo magagamit pa yun? Hindi. Hindi nalalambot yun. Mababasag na yun at wala na ang silbi. Gayon din ang tinapay, di ba? Ano ginagawa natin sa tinapay na pagkatigas-tigas? Sinasawsaw sa kape. Ano mas madalas? Ipinambabato na lang. Ibig sabihin, wala na talaga. Pag kayo pinating, wala nang silbi talaga. Okay? Kaya ito yung paalala ng sumulat, no? Sa verse, dalawang beses actually binanggit sa verse 8 at sa 15, na yung napakatigas na puso. Yung matigas na puso, wala nang silbihan. Yan yung nagdahilan kung bakit sila nabigo na makarating sa kapahingahan ng Diyos. Okay? Ayun po, may mga tao talagang nagpapatuloy na nagkakasala, nagpapatuloy na hindi nagtitiwala,
Pero sinasabi nilang Kristiyano sila. Ang tanong doon, tunay ba silang Kristiyano? Kasi kung tunay kang Kristiyano, hindi mo gagawin yan. Hindi mangyayari sa iyo yung ganyan na magpapatuloy ka sa pagkakasala, magpapatuloy ka na hindi naniniwala, nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Hindi, questionable yan kung totoo kang mananampalataya. May mga pagkakataon din na parang kinukulang ka ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo mararanasan yung fullness ng buhay eh. Yung sabi ni Jesus Christ sa John 10, di ba? I have come that you may have life. Life that is full. Yung buhay na kasiya-siya. Kung hindi ka labis na nagtitiwala sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung buhay na ginusto ng Panginoon sa atin eh. Yung buhay na kasiya-siya, hindi mo mararanasan. Bakit? Kasi hindi ka labis na nagtitiwala sa Kanya. Andun pa rin yung bahagi ng puso mo na nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. Napakahalaga po ang mga kapatid ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Diyos. Ngayon, paano natin maiiwasan yan? Ay, mananampalataya ka ng tunay. Paano natin maiiwasan yan? Alam niyo, napakalaking bagay at napakahalaga po. Stay in fellowship sa iyong mga kapatid. Manatili ka na ang kasama mo ay mga kapwa mo mananampalataya. Bakit? Alam kayong pag-uusapan, kundi ang inyong pananampalataya sa Diyos. Pero kung ang gagawin mo, may mga pinagdadaanan ka na, meron ng mga negative ka na nararamdaman, tapos lalayo ka pa sa mga kapatid, ang pupuntahan mo yung mga taong hindi mananampalataya, ano sasabihin sa'yo mabuti niyan? Walang ituturong mabuti sa'yo yan. Pero kung ang kasama mo, mga kapwa mo mananampalataya, oo, may pinagdadaanan ka, anong pag-uusapan nyo? Paano kayo i-encourage niyan? Ang magiging encouragement niya, walang iba kundi ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero pag nagpunta ka sa hindi mananampalataya, sorry. Kaya nga po ako, alam niyo, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil ang asawa ko po, nung kami nagkahiwalay, dahil sa mga kalokohan ko, kanino siya nagpunta? Sa mga mananampalataya na nagpayo sa kanya ng mabuti. Kaya pinakilala si Kristo kung sino ang ating Panginoon. Pero kung nagpunta siya sa mga tao na magpapayo sa kanya ng mali, na walang pagkilala sa Diyos, ano sabihin sa kanya? Ay nako, Grace, gantihan mo yung asawa mo, makipagrelasyon ka. Ay nako, Grace, ipakulong mo yung asawa mo, pwede yan. Ay nako, Grace, maganda ka naman, humanap ka na lang ng kapalit. Ganun ang sasabihin. Pero hindi. Anong sinabi sa kanya? May Diyos na nagmamahal sa iyo. Sa kabila ng nangyari sa iyo, may Diyos na mabuti na nagmamahal sa iyo. Yan ang pwede natin pagdaanan, mga kapatid. Kung meron tayong mga struggles, may mga challenges, huwag kang pupunta sa hindi mananampalataya. The best thing to do is pumunta ka sa kapatid mo. Una-una, syempre, iiyak mo sa Panginoon. And then, kausapin mo, manatili ka, nasa circle ka ng mga kapwa mo mananampalataya. Because ang ituturo nila sa iyo ay walang iba kundi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Na walang idudulot sa iyo kundi ang mabuti. Okay? Kaya din sa mga sinulatan sa Israel, no? Paalala ng kapatid. Kasi kapatid itong sumulat sa kanila eh. Kasi sa latter part nito, kasama niya sila Timothy sa ministry eh. So yung kanyang malasakit sa mga kapatid na Israelita na naging Kristiyano, ganun na lang yung malasakit niya. Pinapaalala niya, mga kapatid, huwag kayong tatalikod sa Diyos. Huwag kayong matutulad sa mga ninuno ninyo. Kasi yan yung nangyari sa kanila. Bagkus, magpakatatag kayo sa inyong mga pinagdadaanan. Dahil ba mahusay kayo? Dahil ba spiritual kayo? Hindi. Dahil kung sino ang ating Panginoong Hesus sa buhay ninyo na inyong sinampalatayanan. Yan po ang kadakilaan ng Panginoong Hesus. Kaya po higit po siya kaysa sa kanilang lahat.